Itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI na miscommunication lamang umano ang naganap sa sigalot dyan sa Senado noong Miyerkules kasabay ng paglilinaw na hindi nila kailanman inilusob ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Dinipensahan din ni NBI Director Melvin Matibag ang naarestong volunteer driver nila na hindi umano humawak at hindi rin nagpaputok ng baril sa panahon ng sinasabing Senate siege kahit pa nagpositibo ito sa paraffin test. Samantala, itinuro naman ng NBI Chief itong si Senador Robin Hood Padilla na posible umanong may kinalaman o may alam sa pinagtataguan ngayon ni Senador Bato de la Rosa. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, pinanindigan ngayon ng National Bureau of Investigation yung kanilang pahayag na walang kinalaman sa pamaril itong naarestong kanilang NBI volunteer driver matapos nga'y nangyaring barilan dyan sa Senado noong Miyerkules. Inamin din ng ahensya na kapos sila sa tauhan kaya napilitan silang gumamit ng mga operatiba na mga volunteer at force multipliers sa nasabing operasyon. Itinanggi rin nila na nilusob nila ang Senado at wala daw dahilan para sila ay paputukan ng Senate o SAA. Nanindigan ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi humawak ng baril ang volunteer driver nilang naaresto matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Posibleng nailipat lamang daw ang gunpowder residue sa volunteer driver na nagpositibo sa paraffin test dahil wala namang nakuhang baril mula rito. Sa kabila niya, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kulang ang ahensya sa mga operatiba kaya umaasa rin sila sa mga volunteer at force multipliers lalo na sa iba nilang mga operasyon. Dahil wala siyang hawak na baril nakuhaan ng video doon sa fifth floor na nandoon siya nung nagpuputukan at wala siyang hawak na baril. He's a volunteer, force multiplier siya. Alam niyo po ba kung ilan lang ang NBI sa buong Pilipinas, pati employees? Less than 2,000 po. Ang ahente po namin, less than 400. At we serve buong Pilipinas po. Papatulong nga po kami sa Senado na sana yung budget namin na madagdagan po para makapag-recruit po kami ng mas maraming mga ahente. Ano po. Inamin naman ng NBI na matapos ang naganap na putukan sa Senado noong Miyerkules, may tuturing nila itong miscommunication at hindi kailanman nilusob o inatake ang Senado ng mga operatiba ng NBI. Anya, sa GSIS building naganap ang insidente at hindi sa loob ng gusali ng Senado. Nanindigan naman si Matibag na humingi lamang ng tulong ang pamunan ng GSIS sa NBI para magbigay ng seguridad para sa kanilang mga tauhan at pasilidad. Paliwanag pa ni Matibag, tagapagpatupad din sila ng batas kaya sinagot din nila ang katanungan kung bakit sila ang hininga ng tulong para sa seguridad ng gusali sa halip ang PNP. I agree, hindi nakapag-usap. Pero ang sasabihin ko lang, yung sinasabi ni General Plasca, dapat tawagan ko siya kasi may operation pala. But the problem is, sabi ko, bakit patawagan? Wala naman kaming operation talaga sa Senado. But if you will check, kausap ko yung GSIS because doon kami nag-deploy So dapat yata, it's General Plasca who called, at least that's the head of security of GSIS. Or kung talagang may tamang hinala ka na, yung sinasabi nga papasukin yung bahay ko, parang grupo ni Atty. Matibag itong papasok ka. Tawagan ko nga si Atty. Matibag. Atty. Matibag, papasukin niyo ba kami? Hindi po. Bumuo na rin ang NBI ng isang independent panel na mag-iimbestiga sa nangyari at mangalap ng mga ebidensya. Nagsumite na rin sila ng mga impormasyon sa Department of Justice o DOJ at sa CIDG para sa hiwalay na investigasyon. Pinalaga naman ni Matibag ang naging apela ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Ombudsman na mapatawan din siya ng suspension matapos patawan ng 6 na buwang suspension. Si OSA Chief Mau Aplasca. Inahayag din ni Matibag na may naging gentleman's agreement kaugnay ng protective custody ng senador kung saan inatras ng NBI ang kanilang arresting team. Ang sabi nga namin is since you have a resolution putting Senator Bato into protective custody, sige, okay.
O sila naman, hindi, pag kailangan nyo yan, hindi naman tatakas yan. May ganun masalita eh. Kami magbibigay, kami magsusuko niyan, basta't nandyan na yung legal. So kaya naman di na nag-follow up yung NBI on Tuesday kasi there's already a Supreme Court decision. Samantala, tipid muna ngayon ng NBI sa mga detalye ng posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, bahagi ito ng kanilang proseso sa law enforcement kaya hindi muna maaari isa publiko ang anumang impormasyon tungkol sa lokasyon ng senador. Marami na rin umano ang mga lead na natatanggap nila ngunit ayaw muna nilang magbigay ng anunsyo para maiwasan ng spekulasyon. Dagdag pa ni Matibag, kung may isang taong posibleng may alam daw sa kinaroroonan ni de la Rosa, si Senador Robin Padilla o manong dapat tanungin dahil posibleng kasama nito ang senador. Sa ngayon, Alex, nakatutok ang magkakahiwalay na investigasyon ng NBI, DOJ at CIDG para linawin pa ang nangyaring insidente sa GSIS building na katabi nga lang ng Senado. Patuloy namang nananatiling tipid sa inilalabas na impormasyon o detalye pa itong NBI sa mga posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa habang naghihintay ng susunod na legal na hakbang kaugnay nga ng issue. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas.